Peter Sellers, isang mahabang paglalarawan ng buhay at karera. Si Peter Sellers ay isang pambansang bayani ng Britain sa larangan ng komedya at pag-arte, na kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang aktor na kailanman nabuhay. Ipinanganak siya noong 8 ng Setyembre, 1925, sa Southsea, Hampshire, England, at ipinangalan na Richard Henry Sellers. Ang kanyang mga magulang ay parehong artista. Sa entablado ang kanyang ama, si Bill Sellers, ay isang biolinista at komedyante, habang ang kanyang ina, si Peg Sellers, ay isang mang-aawit at aktres. Mula pa noong bata pa siya, nalantad na siya sa mundo ng showbiz, at nagsimula siyang mag-perform kasama ang kanyang pamilya sa iba't ibang teatro at entertainment venue. Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, sumali si Peter sa Royal Air Force RAF bilang isang tauhang nasa likuran ng harapan. Ngunit patuloy pa rin siyang nagpapatawa sa mga kasamahan niya sa pamamagitan ng kanyang mga eksenang komedya at pagkukunwari ng boses. Matapos ang digmaan, sinimulan niya ang kanyang profesional na karera sa pag-arte sa radyo, kung saan siya naging sikat sa programa na The Goon Show kasama sina Spike Milligan, Harry Secombe, at Michael Bentin. Ang programa ay naging isang pambansang sensasyon sa Britain, at ang kakaibang estilo ng komedya nito na may kasamang mga kakaibang karakter, walang katapusang pagbabago ng boses, at mga kalokohan na hindi inaasahan ay malaki ang naiambag sa paghubog ng estilo ng komedya ni Peter. Sa The Goon Show, ipinakita niya ang kanyang kahusayan sa pagkukunwari ng iba't ibang boses at pagkatao mula sa matandang lalaki hanggang sa baliw na siyentipiko, mula sa mababang uri hanggang sa mayayaman. Noong dekada 1950, pumasok si Peter sa mundo ng pelikula. Ang kanyang unang mga papel ay maliit lamang, ngunit hindi nagtagal ay napatunayan niya ang kanyang husay bilang isang aktor. Noong 1955, nakuha niya ang kanyang unang pangunahing papel sa pelikulang The Lady Killers, na idinirehe ni Alexander McKendrick. Sa pelikulang ito, gumanap siya bilang isang mahinahon at maingat na kriminal na kasapi ng isang grupo ng mga masasamang tao na nagtatago sa bahay ng isang matandang babae. Ang kanyang pagganap ay pinuri ng mga kritiko at nagpakita ng kanyang kakayahang pagsamahin ang komedya at seryosong pag-arte. Ngunit ang tunay na pagsikat ni Peter ay dumating noong 1964, nang gumanap siya bilang inspektor Jax Clouseau sa pelikulang The Pink Panther. Ang karakter na Clouseau ay isang bobo, palpak, ngunit mapagmataas na pulis ng Pransya na laging nasasangkot sa mga kaguluhan at kalokohan habang sinusubukang solbihin ang mga kaso. Sa pamamagitan ng kanyang kakaibang paglalakad, mga ekspresyon ng mukha, at paraan ng pagsasalita, ginawa ni Peter ang karakter na Clouseau bilang isa sa mga pinakakilalang tauhan sa kasaysayan ng komedya. Ang pelikula ay naging isang malaking tagumpay sa buong mundo, at humantong ito sa serye ng mga pelikula tungkol kay Clouseau na kinabibilangan ng A Shot in the Dark 1964, Inspector Clouseau 1968, The Return of the Pink Panther 1975, The Pink Panther Strikes Again 1976, at Revenge of the Pink Panther 1978. Bukod sa kanyang papel bilang Clouseau, ipinakita rin ni Peter ang kanyang versatility bilang aktor sa maraming ibang pelikula. Noong 1962, gumanap siya ng 3 magkakaibang papel sa pelikulang Doctor Strangelove or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, na idinirehe ni Stanley Kubrick. Sa pelikulang ito, siya ay si Group Captain Lionel Mandrake, isang mabait at maingat na opisyal ng RAF. Si President Martin Muffley, isang mahinahon ngunit walang lakas na presidente ng Estados Unidos. At si Dr. Strangelove, isang baliw na siyentipiko na may Nazi na nakaraan. Ang kanyang 3 pagganap ay pinuri ng mga kritiko at itinuturing na ilan sa mga pinakamahusay na pagganap sa kasaysayan ng pelikula. Sa mga sumunod na taon, gumanap si Peter sa iba't ibang pelikula tulad ng Lolita 1962, The World of Henry Orient 1964, After the Fox 1966, I Love You, Alice B. Toklas 1968, Being There 1979, at marami pa. Sa Being There, gumanap siya bilang Chauncey Gardiner, isang simpleng lalaki na lumaki sa isang mansion at hindi alam ang tungkol sa labas ng mundo. Sa kanyang tahimik at mahinahong pagganap, ipinakita ni Peter ang kanyang kakayahang gawing mahalaga at makatotohanan ng isang karakter na maaaring napakadaling gawing katawa-tawa. Para sa kanyang pagganap sa pelikulang ito, nakatanggap siya ng nominasyon para sa Academy Award para sa pinakamahusay na aktor. At nanalo siya ng Golden Globe Award at BAFTA Award. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay sa entablado at pelikula, ang buhay ni Peter sa pribado ay puno ng mga problema.
Siya ay ikinasal ng 4 na beses, una kay Anne Howe, 1951 hanggang 1961. Pangalawa kay Britt Eklund, 1964 hanggang 1968. Pangatlo kay Miranda Corey, 1970 hanggang 1974. At pang-apat kay Lynn Frederick, 1977 hanggang sa kanyang kamatayan noong 1980. Mayroon din siyang mga problema sa kalusugan, kabilang ang sakit sa puso. At gumamit siya ng mga gamot at alak sa ilang bahagi ng kanyang buhay. Sa huli, si Peter ay namatay noong ika-24 ng Hulyo, 1980, sa London, dahil sa atake sa puso. Siya ay 54 na taong gulang noong panahong iyon. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, iniwan ni Peter Sellers ang isang malaking pamana sa mundo ng entertainment. Siya ay kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang komedyante at aktor na kailanman nabuhay. At ang kanyang mga trabaho ay patuloy na naiimpluwensyahan ng mga artista sa kasalukuyan. Ang kanyang kakayahang baguhin ang kanyang sarili para sa bawat papel. Ang kanyang husay sa pagkukunwari ng boses at pagkatao. At ang kanyang kakayahang gumawa ng mga manunood na tumawa at umiyak ay ginawa siyang isang tunay na icon sa kasaysayan ng sining. Hanggang ngayon, ang mga pelikula ni Peter Sellers ay patuloy na pinapanood at pinahahalagahan ng mga manunood sa buong mundo. At ang kanyang alaala ay mabubuhay pa rin sa pamamagitan ng kanyang mga dakilang trabaho.